So mula dito sa view deck, tanaw po natin ang ekta-ektaryang taniman ng mga palm tree. Kitang-kita din po natin dito itong naggagandahang mountain ridge na isa sa pinakarason kung bakit dinarayo itong bahaging ito ng Sukob. Dito daw sa bunga na to, yung pinakabuto niya ay dito kinukuha yung mga oil na ginagawang pangprito. Tapos yung balat daw nito, yun yung ginagawang biodiesel naman o yung mga panggatong sa mga ganitong truck, sa iba pang mga makinarya na kailangan ng ganong krudo. Good morning mga ka-CF TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakaraang araw ay nilibot po natin ang probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Bisita po natin yung mga pinaka-liblib na bahagi nitong probinsya at ipinakita po natin kung gaano kaganda ang mga lugar na madadaanan natin papunta sa Olutanga Island. Ngayon naman ay binisita po natin etong probinsya ng North Cotabato kung saan dito tayo nagstay o nag-overnight sa Kidapawan City. Dito, talaga namang nagulat ako sa dami ng mga pinagbago nitong lugar. Isa po dyan ay etong mga malalapad na kalsada. Mula dun sa Cotabato City, papunta dito ay talaga namang maayos, malapad yung kalsada papunta dito sa bahaging ito ng North Cotabato. So mula dito sa bahaging ito ng Kidapawan City at makilala ay kailangan lang po natin mag-travel ng mahigit 1 oras papunta sa bulubunduking bahagi ng Sultan Kudarat kung saan ang ating destinasyon ngayong araw. So para sa mga nagtatanong, Seth, bakit hindi ka nagmumotor? Gusto ko sanang magmotor dito sa Mindanao. Ang problema, dahil nga sa bare months na, kaya madalas talaga dito umuulan. Sobrang hassle pag nakamotor ka, tapos hindi maganda yung panahon. Kasi bukod sa delikado sa kalsada, prone din tayo sa sakit. Kaya mas maganda yung ganito, safe tayo, kahit mag-travel tayo ng ilang oras papunta sa mga lugar na gusto nating puntahan, eh okay lang. Ang kagandahan lang sa motor, talagang mafe-feel mo yung lugar na nadadaanan. Kitang-kita mo 360 degrees yung view sa mga lugar na nadadaanan. Di tulad sa mga four wheels na may mga ganitong harang. So kailangan mo pang gumanon para makita ng maayos yung mga bagay-bagay na nadadaanan natin. So, shoutout lang po natin yung ating mga sponsor. Shoutout po natin si Freedcon, Intercom. Dala-dala din po namin si Freedcon. If in case may magpahiram sa amin dito ng motor, magagamit po namin yung mga Intercom. Evo helmet. Yun, nasa likod po natin. Si Jollibee. Pag mga ganitong oras, talagang si Jollibee yung pinaka the best option. Lalong-lalo na, kailangan nating magkape. The best yung kape sa Jollibee. Shoutout din po natin si Insta360. Gamit-gamit natin camera sa mga risky na lugar na hindi pwedeng ilabas yung DSLR, itong GoPro. Si Insta360 ang talaga namang maaasahan natin. Matapos ang halos 1.5 oras mula sa Kidapawan City, ay narating na rin po natin etong Colombio, Sultan Kudarat. So dahil nga sa ganda ng kalsada papunta dito, kaya wala tayong nadaan ng traffic at naging mabilis yung biyahe natin papunta dito. So dito sa bayan ng Colombio, mapapansin po natin yung mga maliliit na negosyo. Wala po dito yung mga naglalakiang supermarket, groceries, mga malls. Yung meron lang po dito ay yung mga basic na negosyo na mapagbibilan natin ng mga pangangailangan ng mga taga rito. Etong marker nga pala ng Colombio, dito po natin ito makikita sa gilid nitong plaza. So ito po yung kanilang plaza, ayan po yung stage. At dito,
inaantay na tayo ng mga motorsiklo na sasakyan natin papunta doon sa La Palmera Mountain Ridge. Ayan, ito si Sir Sam at ito naman si Ricky, batikang driver ng Colombio. Kumusta naman sir yung kalsada papunta doon? Medyo may kahirapan, sir. May kahirapan? Oo, yung rough road. So mula dito sir, papunta doon, mga ilang minuto yung travel time? Siguro, hindi rin tayo abutan mga 30 minutes, more than 20 minutes lang. Bagamat nandito po tayo sa proper nitong Colombio, makikita po natin dito na hindi pa sementado ang lahat ng kalsada. Kaya naman pinaka the best na option dito pagdating sa transportasyon ang sumakay dito sa mga habal-habal. Grabe. So dito pa lang, bubungad na sa atin etong hektaryang taniman ng mga palm oil o palm tree. At matapos ang mahigit sa 20 minutes na travel mula dun sa Colombio town proper, ay narating na rin po natin etong bahagi nito ng Barangay Socob. Ayan, so dito matapos nating madaanan o malampasan yung baku-bakong kalsada papunta dito, mararating na po natin yung entrance nitong La Palmera Mountain Ridge. Bago po tayo makadiretso papunta dun sa view deck, dito kailangan po muna nating magbayad ng 100 pesos na entrance fee kada tao. Kailangan po nating maglagay ng ating mga impormasyon, pangalan, edad at signature at magbabayad po tayo dito ng 100 pesos. Pagkatapos po nating magbayad, pwede na po tayong dumiretso papunta dito sa view deck. Ayan, so maliban dito sa front desk, meron din dito police assistance desk. Ayan, no? So merong mga kubo na pwede nating marentahan kung halimbawa gusto natin mag-overnight dito, at meron ding mga ganitong tindahan kung saan pwede po tayo makabili ng mga snacks, at maliban dyan meron din po dito pinibentang mga souvenir items. Yan, no? So ilang metro lang mula dun sa front desk, mararating na po natin yung pinaka-popular na view deck na pwedeng mabisita dito sa bahagi ito ng Sultan Kudarat. Wow! So mula dito sa view deck, tanaw po natin ang hektaryang taniman ng mga palm tree. Kitang-kita rin po natin dito itong nagagandahang mountain ridge na isa sa pinakarason kung bakit dinarayo itong bahagi nito ng Socob. So dito sa kabila, makikita po natin etong ganitong attraction. Ayan, so kung sa ibang lugar na may ganitong view, yung mga hugis puso, buong puso yung makikita natin. Dito naman sa La Palmera ay etong broken heart na simbolo. Isa sa mga dahilan kung bakit nilagyan nila ng ganito, kasi nga karamihan sa mga umaakyat dito ay yung mga gustong makapag-move on. Yan, naghahanap ng kapayapaan, gustong mapag-isa, gustong makapagmuni-muni, kaya may ganitong simbolo dito. So dito naman sa kabila, naglagay naman po sila ng view deck na gawa sa kawayan. At tanaw po natin dito ang kapatagan na sakop nitong Colombio.
Bakit nga pala La Palmera yung tinawag niyo dito? Kasi yung pamangkin ko, yung bilang ano dito, yung bilang manager namin, yung pamangkin ko, si Jerry Bilin Camlet. Kasi tie up na yung pangalan ng tree, palm tree. Kaya La Palmera ang pangalan. Bali, yung dito na phase, 20 to 120 hectares. Doon sa kabila, 200. Sa tansya niyo, gaano karami yung mga tanim niyo dito sa La Palmera? Medyo marami-rami sir eh. Kasi ano mo yan, is, sa 1 hectares, 129 na hills ang kada isang hektarya. So, i-times mo sa 129 times 220, medyo... Grabe, talagang libo-libo yung... Yes po, yes po. Ano po ba yung mga produktong nagagawa nito? Maraming product ano dito sa palm oil. Number 1 ang ano dito yung chocolate, at saka yung mga sabon, shampoo. Basta marami ang mga product niya. Ginagawa din daw itong diesel. Yes po, yung bio. Ayan, so naabutan po natin dito sa gilid lang nitong kalsada, etong truck na kumukuha na itong mga bunga papunta na sa planta. Yun, no? So may mga durog at meron din namang mga buo pa. Halos lahat dito ay ginagamit o walang nasasayang. So ayon dun sa mga nakausap natin kanina, dito daw sa bunga na to, yung pinakabuto niya ay dito kinukuha yung mga oil na ginagawang pamprito. Tapos yung balat daw nito, yun yung ginagawang biodiesel naman o yung mga panggatong sa mga ganitong truck, sa iba pang mga makinarya na kailangan ng ganong krudo. Yun. So, maliban sa biodiesel, ay marami pa yung mga produktong dumedepende sa oil na nakukuha dito. Yung mga sabon, perfume, margarine. So, marami talaga yung produkto na available dito o binebenta dito sa Pilipinas na dito din kinukuha o ginagawa sa pamamagitan nitong mga palm oil. Etong mga ganitong bunga, ma-harvest daw 2 beses sa isang buwan. Every 15 days ay kinukuha na ng bunga etong mga palm tree. Ganun kabilis i-produce etong mga ganitong bunga. Ayan, so para sa mga nagtatanong kung gaano nga ba kabigat etong ganitong bunga ng palm tree. So ayon dito sa mga nagbubuhat, sa mga nagkakarga, yung isang buo daw nito ay nasa 45 hanggang 50 kilos. Ganun po kabigat etong bunga. Maliit lang po siya tingnan, pero hindi po natin kayang buhatin yan. Maliban sa atin, may mga naabutan din tayong mga vlogger. Eto si Sir. Adventure Mar po. Rinda Adventurer. Iyon. Ay mga idol. Hindi ko na itatanong kung ano yung content nila kasi pangalan pa lang, adventure na.